ngaw-ngaw dahil sa aw-aw. Narito. Siya ang matapang na sumugod sa may-ari ng asong kumagat sa kanyang biyanan. AJ, humarap ka na. Ay, tama-tama. Dalmatian. Alam na alam nating pet owner siya. Oo. So, anong problema? Anong nangyari? Kasi pag ganito po kasi Ma'am Corina, lumabas po yung nanay ko. Paglabas po ng nanay ko, yung aso po nila, na si Dina, sinakmal po bigla yung nanay ko sa hita. Ngayon ho, nangihingi po ako ng pampagamot sa makapalan mukha namin ng kapitbahay. Sabi ko, huy, tay baka pwede naman, panghingi kami ng pampagamot sa nanay ko. Sagot ba naman sa akin, hindi namin sagutin yan, privacy yan eh. Privacy po ba yung bahay na yun? Sabi ko, garan nyo naman, tibay naman ang mukha mo, te. Sabi ko, ganun, privacy ba yan? Eh, public yan eh. Nasa kalagitnaan na yung aso ninyo, sa kalagitnaan na ng daan. Sino ba hindi mainis doon, Ma'am Corina, di ba? Tapos, pagdating po yun, nakadalawang balik po ako sa kanila. Pagdating po ng pagbalik ko doon, hindi na naman po ako nila binigyan ulit pampagamot. E di, ang ginawa ko po, nanghiram po ako sa kapitbahay namin. Kung sino-sino pong taong hinihiraman ko para lang po pagamot yung biyanan ko. Tapos ngayon, dito na po, napa-check up ko na po. 4:30 ng hapon, doon na po napabakunahan yung biyanan ko. Alam niyo po, nung oras na po siya napagamot, alauna na po, ang madaling araw. Ay, nako. Siya naman, ang may-ari ng asong kumagat sa biyanan ni AJ. Josie, humarap ka na. Tindi mo? Ha? Kapal ang mukha mo. Ha? Totoo naman yan, di ba? Ang kapal nga ng mukha mo eh. Ha? Bakit din talaga ang mukha mo, ha? Kapal ang mukha mo, hindi mo pinagamot biyanan ko. Ano ba ang breed ng aso nyo? Aspin? Aspin po. Aspin. Alam po ba ninyo, nagkalat, meron nga anti-rabies campaign sa ngayon ng DOH. Kasi meron talagang halos 500 kaso ng namamatay every year. 2024, 426 ayon sa DOH. Kasi hindi alam ng mga nakakagat na kailangan nilang magpabakuna. O baka wala silang pambayad. Kasi 1,516 Opo. bawat pabakuna sa taong nakagat 3 beses ang kailangan. Totoo po. Di ba? So 4,500. 4,500 o 5,000 halos Opo. ang kailangan. So ang tanong, talaga bang pabaya kang may-ari ng alaga mong aso? Ay, totoo talaga yun, di ba? Hindi ako nagpabaya totoo yun. kasi nakatali yun, Ano nasabi? nakaano lang siya. Nakatali. Parang nakulagpos. Kasi Nakatali na siguro nga, ate. natapakan niya. Kaya Nakatali na ganun. nga, ate, di ba? Ngayon, Nakakagat sa siya. sobrang haba ng tali, nasakmal yung biyanan Saka ko, wag kang di ba? ano, Makapal kasi mukha mo, ang te. Dapat magsisigaw ako ka pa sa'yo, doon na te. ano. Nagbibigay ka dapat, kahit magkano lang, mantanggap naman namin nambabastos eh. ka Kasi eh. para sa Pinagsasabi mo rin mahirap, sa kapitbahay, naririnig ng kapitbahay na ano. Oh, totoo na naman, di ba, te? Sabi ba, Totoo. sismosa ako. Totoo naman talaga, Ano ba te. Hindi yun? ka ba chismosa? Ito, ikaw, Ha? totoo yung sinasabi Di ba ko naman. totoo? Chismosa ka naman Oo, talaga. talaga, Kasi Teka chismosa ka muna, talaga. saan mo ba tinatali ang aso mo? sa may harap po ng bahay. Oh, di ba po? Ha? Sa harap po ng bahay Sa namin. may harap ng bahay. Alam mo talaga, dapat hindi nag-aalaga ng aso kung wala siyang espasyo na malaya na makakalakad. Yung asong tinatali, abuse yun, ayon sa batas. Yung asong parating nakatali, hindi yan pinapayagan ng batas sa Animal Welfare Act. Kailangan talaga may espasyo kayo. So walang espasyo sa bahay. Meron naman po, may pang ano lang talaga niya, yung pang kung gano'n laki niya, gano'n lang ang, yung parang Ay, tulugan hindi lang pwede niya. nakakulong. Bawal Hindi po din yung kinukulong. nakaano siya, nakalabas naman siya sa kulungan. Di ba po? Nakatali po doon. Pero nakatali po siya. Oo. Ibig sabihin po, wala po siyang kulungan doon. Correct. Ganun po yun. Hindi, Pero hindi rin space dapat yun. kasi kinukulong ang aso. Opo. May space Totoo po naman po yun. siya para sa kanya, yung higaan niya. Okay. Ang aso hindi naman basta nananakmal. Hindi talaga. Either talagang natapakan yan or may iniinda yung aso mo na sakit. Parang siguro nga. Kasi Baka parang bago injection siya eh. Bagong? Parang bago injection siya. Kaya siguro Hindi parang kita may sakit. maintindihan, ano? Yung Bagong injection po, injection. yung injection niya, Injection. wala pa siyang ano, Bagong mga iniksyon. 3 buwan pa lang, parang ganun. Okay. O baka naman ganun. Pero ano ba talaga ang nangyari? Kasi nung araw na yon, di ba? Raw ang nakakita kung paano kinagat ng aso ni Josie ang hita ng biyanan ni AJ. Ayan.
So malalaman natin kung ano ba talaga nangyari, paano nangagat ng hita itong si Dina, pangalan ng aso. Belen, humarap ka na. Obligasyon mo yan, Josie. Di ba, hindi siya... Bakit alam niyo ba kung sino nakakagat? Kung aso ko talaga? Aso mo naman talaga eh. Kitang-kita Hindi ko nyo eh. nakita. Aso mo. Kita ko din kasi naghahanap ako ng apo ko. Sabi mo, hinahanap mo ang anak mo. Ang apo ko po. Aktong nakita mong Kita ko. pagkakakagat, as in, yung mismong pangyayari? Yung aso niya, Josie. Okay, so may ginawa ba si ate, yung nakagat, bago siya makagat? Like, tinakot ba yung aso? Tinapakan? Sinaktan? Hindi naman po. Basta nakita ko lang na nakagat na. Kasi lumabas siya eh. Nagpapabarya ng pera. Lumabas So, after na, nakagat na nung nakita mo, hindi yung bago, yung buong pangyayari. So hindi mo alam kung natapakan niya yung Hindi aso. po. Hindi ko po nakita na natapakan niya. Pero nakita ko na lang po na nakagat na siya ng aso. Walang may gusto sa nangyari. Problema mo, wala rin talagang testigo, pero siguro, hindi na yun yung point. Ang point, yung responsibilidad mo. Pagkatapos makagat. Kasi nga po wala akong pera nung time na yun. Pera. Eh alam mo, kung walang pera, dapat nagpapakumbaba. Na makikiusap ka kay AJ, pasensya ka na. Hindi natin ito ginusto. Hindi lang po yan yung matapang siya nare-reklamo eh. ko din po sa kanya, Ma'am Corina. Alam niyo po, napakalaking chismosa niya sa barangay po namin. Bakit? Ay, Ito po yung paano po yung Totoo kami yan, namin Chin. mag-asawa, Totoo chinichismis yun. ng makapal na mukha ang babae na yan. Totoo kasi malakas ang Totoo, boses niya pag talaga, nag-uusap kayo talaga. mag-asawa. Wala kami doon pakialam kung mag-away man kami ng Kaya asawa ko. hindi ako kung totoo nagchichismis, sila- naririnig ng mga Kaya kasi kapitbahay namin ko yung sinasabi mag-away, niyo. tsaka kung totoo sila, wala ka na Para doon, kayo labas ka nasa na doon. Ha? TV, Chinichismis mo yung pa sa teleserye, kapitbahay namin. kung mag-ano Ha? sila, Kapal naman ng mag-usap. mukha mo. So meron palang pinanggagalingan pang iba, yung buwisit niya. Alamin naman natin kung ano ang itetestigo ng kakampi ni Josie. Siya naman ang magpapatotoo na bastos at siga raw. Makipag-usap itong si AJ kay Josie. Dahil pagka syempre binubungangaan ka, parang ayaw mo rin nun. di ba? Nagdidilim yung paningin ko sa kanilang dalawa. Baka ipatay ko, mga agat. Eh, Baka oo, gusto ko pa kasi pero... kanya ngayon eh. Hindi, Iba na yung tao hindi, na yun ang ang point ko, hindi nakakatulong yun. Totoo po Para yun. masolusyonan ng problema. Kaya Eto na po. pinakalma ko nga po sarili ko ngayon eh. Baka Kalmado ka na mamaya- ng lagay na yan? Totoo po, Dahil, kalmado bibigyan kita ng po. gamot. Bigyan ng ate ba nito? Teka muna, sandali lang. Joe, humarap ka na. Totoo naman yun ah. Ha? Totoo? Totoo naman yan, ikaw. Totoo? Ha? Huwag mo akong ano, isa Magbaba- ka din, ha? Isa ka din. Magbabayad ha? naman yan, Sinungaling ikaw, hindi ka lang marunong Ha? Pares makiusap. kayong dalawang mga sinungaling kayo. Hindi kami sinungaling. Bakit alam mo ba? Alam mo ba yung pangyayari? Oo, alam Kung namin yun, mo, ng mga wala ka kapitbahay. doon, wala ka doon. Mataray ka Point na yan. talaga. Ano yung naririnig po namin na ito si AJ, mabunga nga talaga kay Ate Josie? Mabunga nga talaga yan, mataray talaga yan. Maraming kalaban yan doon sa kapitbahay namin. Bakit siya maraming kalaban sa mga kapitbahay ninyo? Sa itsura, sa mukha niyo, maraming kalaban yan doon. Kahit magtanong kayo doon, alam ng mga kapitbahay yan. Kasama rin natin today ang mismong nakagat ng aso. Opo, at ito po, nandito po sa audience si Mami Alma. Mami Alma, hello po. Nanay, o dyan ka lang. O ano? Ako yung nakagat ng aso, tapos kayo pa matapang? Hindi kami matapang. Nanginginig ako! Nanginginig ako! Nung time na yun nakagat ako! Hindi ba nyo alam? Natapakan. Ha? Kami matapang. Alam mo yun, ito ang nakagat sa akin! Oo, nakita. Pangil! Pangil ng aso niya! Wala kami nga pira-pira, nangutang kami! Dapat nakiusap kayo ng... Ah, hindi! Mag-uusap ako kung nangisay na ako! Hindi kami matapang. Ha? Kayo ang matapang. Kayo matapang! Kayo lang mamalaki pa! Ako nakagat! Ako nagsabiano! Dapat makinig naman kayo sa akin! Makinig ka rin, makinig. Ha? Makinig kayo sa Makinig! amin. Paano ko namatay ako nung oras na yun namatay ako? Hirap, pinagpupunan Makapagsalita ka pa namin, ka? ibigay na- Hindi na! Wala na mangyaring pakiusap kung natigok ako nung time na yun! Nay, Alma, huwag ka na masyadong magsisigaw. Kasi baka atakihin ka sa puso. Hindi po, okay lang po ako. Okay, o tama na. Sige na. Okay, pakita mo nga, pasilip nga nung, ano, dito may pakita. Direct, eto, oh. Ayan. Ah, malaki-laki din, ano. Laki at parang malalim kasi may Pangil po, hematoma pa. pangil. May pasa. Opo. June 27 po nangyari yan. Madalas ako makakita ng kagat ng aso, mababaw ito. Mababaw pa to, ate. May pressure mababaw, pero nakagat pa rin siya. Nay, Alma, natapakan mo ba yung aso? Hindi po. Bakit galit sa'yo yung aso? Hiwang ko po.
Kasi talagang pinuntahan nagulat lang ka? po ako kasi nagpapalit po ako ng barya, ay pera. Kasi galing po ako naglalaba, labandera lang po ako. Tapos nagpapalit ako kasi bibili po ako ng bigas. Ngayon, nagulat na lang ako, bigla akong sinakmal nung aso. Ito si Evelyn Pedraza, naghanap sa apo niya. Yun ang nakakita sa akin. Kaya inalalayan niya ako, nanginginig kasi ako. Nanginginig ako sa sobrang takot, nilalagnat pa ako. Ayun. Ngayon, sumugod to si EJ sa bahay Pero nila. mabuti naman nakahanap kayo ng paraan kahit paano para mapaturukan Opo, siya. nagmadali na po ako niyang magagirip ng pera. Ayun. Okay, okay. O, sige. O, para sa mga dog lovers, parang anak na nila ang kanilang mga aso. Kaya pagka medyo napunta sa masamang sitwasyon, defensive din sila, di ba? Kasi mahal na mahal nila. Okay, bago ang opinyon ng mga Miron, eto, para mas mabigyan tayo ng ekspertong kaalaman tungkol sa rabies, makakausap natin ngayon dito sa studio isang eksperto. Ito po si Dr. Mitzi Padrinao. Siya po ang presidente ng Philippine Animal Hospitals Association. Doc, hello! Hello po. So pagka ganun po, kunwari, yung sinasabi niya, tama po ba na ilang beses ba dapat turukan ng aso sa anti-rabies? Actually po, dahil mataas, actually napapanahon tong nangyayari sa atin ngayon kasi mataas ang incidence ng rabies ngayon dito sa Philippines. Dapat po, pagdating ng ika-3 buwan na edad ng alaga po natin, pababakunahan na natin. Usually, sa atin, inuulit po natin yan. Pag puppy, 3 months old, then inuulit namin after 6 months, and then once a year po talagang kailangan pabakunahan yung alaga nating aso. At nagbibigay po tayo ng vaccination certificate. So halimbawa, nakakagat po ang inyong alaga. Kailangan hawak-hawak nyo yun. Para ipapakita nyo dun sa nakagat, wag po kayo mag-alala, may bakunado po yung alaga ko. Pwede ko siyang obserbahan ng 7 to 14 days. Ganun po yun. 7 to 14 days kung napabakunahan. Ako- Sino po ang obserbahan? Aso o yung nakagat? Yung aso po muna. Kasi po ganito yun, kailangan po nating malaman muna kung ano talaga yung behavior ng alaga ninyo, kung mahilig po ba talaga siyang mangagat. Ilan na po ba yung kinagat niya? Kasi po kung mahilig siya talagang mangagat, attitude niya na yon, kailangan talaga siyang pabakunahan taon-taon. Kung hindi po, magbabayad po kayo talaga ng nakagat niya. Ng danyos pati, iba pa yung danyos. Yes. Dito naman kay nanay, tama lang ba na kahit nabakunahan na yung aso, doktor, kailangan pa rin niya magpabakuna? Actually po, Miss Josie, Ma'am Josie, kung wala po kayong mapakitang vaccination certificate, hindi po natin i-consider na nabakunahan yung aso ninyo. Kasi kahit pumunta po tayo ng barangay, wala po silang record doon kasi yun ay mass vaccination. Ibig sabihin, pag binakunahan yung aso nyo, bibigyan kayo ng certificate. Yun po yung tanda na nabakunahan. Kasi po hindi sila nagtatabi ng record ng lahat ng nabakunahan nila. Sa inyo naman po, yung nakakagat po, yun nga po, mag-uusap-usap kayo kung ano po yung dapat gawin. Kasi i-consider po natin hindi bakunado yung alaga nyo, magpapabakuna talaga sila kasi depende po sa area ng kagat. Buti na lang po si Nanay Alma, dito po sa hita. So medyo matagal pa po ang observation. Kailangan po munang maobserbahan yung alaga nyo for 7 to 14 days. Pag hindi po yan namatay, ibig sabihin wala pong rabies yung alaga ninyo. Ay, ganun po ba yun? Pagka hindi nabakunahan ng dog at nakakagat, mamamatay sila? Kung positive po ng rabies, lagi po nating tatandaan, ang rabies virus po ay hindi inborn sa alaga nating aso at pusa. Ito po ay sakit, ito po ay viral infection na po pwedeng maitransfer sa iba't ibang alaga. So ang mga aso natin ngayon, basta healthy, laging bakunado, hindi po siya talaga tatamaan ng rabies. Kaya pumapasok po doon yung pagiging responsable natin sa mga alaga natin. Kahit asong bahay, kailangan pabakunahan. Mas maganda po. Bakit po? Kasi syempre, nasa loob sila ng bahay, pero lagi nating tatandaan ang affected ng rabies, yan po ay hindi na normal ang kanilang pag-iisip. Pwede silang maghanap ng ibang aso, lahat ng movable object, pwede nilang kagatin. For example, pusa, siya ay nakakatawid sa pader natin. Pwedeng makagat niya yung asong nasa loob ng bahay or nakakulong. So pwede pa rin silang magdala ng rabies sa loob ng bahay natin, kahit po siya ay asong bahay lamang. So every year dapat pinapabakunahan ng anti-rabies ang inyong aso. Ayan, Doc, thank you very much. So ayan na. So, Dr. Love, hindi ba may patron saint for animals? Saint Francis of Assisi?
Si St. Francis actually, at saka si San Roque sa mga aso, no? St. Francis is very close to birds, mga hayop. Also, yung Dominican Saint Martin de Porres. Well, anyway, sa nakikita ko rito, na-establish na po natin, Ate Coring, na may pananagutan ng may-ari ng aso. Sa mga nag-aalaga ng aso, katulad ko, mapagmahal din sa aso, mahilig din po sa aso. Tandaan natin, ang aso ay hindi po tao. At hindi natin masusugalan ang mood ng aso, kahit anong bait ng aso. Lalo na kung natatreten ang aso. Lalo na kung nagugutom o hindi nakakaramdam ng pagmamahal ang aso. Paano mo may paliliwanag sa akin na mahal ko ang asong ito kung ito'y nakatali? See? So, ang aso maaaring gumagalaw ang kaisipan niya, may anger sa kanya kasi nakatali siya, hindi siya makagala. Hindi niya nararamdaman yung pagmamahal talaga, no? So, anytime maaaring tumalon pag may dumaan dahil na-trigger siya. So, aso yan no? So, dapat nating pag-aralan. Maghati, mag-share na lang kayo. Ang pinakamagandang nakikita natin dito, yung kababaang loob. Whether you like it or not, pag-aari mong aso, may pananagutan ka at mas makabubuti na magpakababang loob tayo, makiusap. No? Walang masama doon.